Nahulog ang Iran sa bitad matapos pabagsakin ni Trump ang puwersang submarino ng Tehran sa isang opensiba sa pantalan ng militar. Tatlong barkong Corsair na walang tripulante ang umatake sa base ng hukbong dagat ng Iran, tinamaan ang submarino sa lugar ng pagkukumpuni at isang pasilidad para sa pag-aayos ng barko. Kinumpirma ng Central Command ng Estados Unidos nitong Lunes, ika-13 ng Hulyo, na ito ang unang paggamit ng mga pandagat na drone ng Amerika sa isang operasyong pandigma. Naganap ang misyon sa sensitibong bahagi ng baybayin ng Iran kung saan tinatakot ng Tehran ang mga barkong pangkargamento. Nagpadala sila ng maliliit na sasakyang walang tripulante laban sa estrukturang sumusuporta sa kakayahang pandagat ng rehimen. Ipinakita ang tinamaan na submarino at naapektuhang sentro ng pagkukumpuni. Anong nawala sa Iran sa Bandar Abbas? Bakit mga pandagat na drone ang pinili ni Trump? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Isinagawa ang operasyon gamit ang tatlong sasakyang pandagat sa ibabaw ng tubig na walang tripulante. Ipinakita sa video ng Central Command ang mga sasakyang pandagat na papalapit sa pantalan at ang mga pagsabog sa lugar ng submarino. Sinabi ng Washington na ang mga kagamitan ay mga pang-isahang gamit na pang-ataking drone. Ipinadala ang mga ito para maabot ang target nang hindi bumabalik at hindi inilalagay ang tripulante sa sasakyang pandagat. Pinili ang Bandar Abbas dahil dito nakasentro ang mahalagang bahagi ng estrukturang pandagat ng Iran sa tapat ng kipot ng Hormuz. Nagsisilbing himpilan ng base para sa mga submarino, sasakyang pandigma, pagkukumpuni at mga operasyon ng pagbabantay sa daan ng dagat. Ang pagtama sa paggawaan ay hindi lang pagsira ng bakal at konkreto. Ang isang pasilidad na ganito ay nagpapanatili ng mga sasakyang dagat na handa, nag-aayos ng mga sirang sistema at ibinabalik ang mga barkong pandagat sa serbisyo. Kung walang pagkukumpuni, pwedeng hindi magamit ang natitirang barko sa critical na yugto ng digmaan. Ayon sa Central Command, nabawasan ng opensiba ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga komersyal na barko. Noong linggo, isang barkong nagdadala ng mga container ang inatake ayon sa mga ulat. Idineklara ni Trump na tapos ng kasunduan na nilagdaan noong nakaraang buwan at inakusahan ng Tehran na lumabag muli. Diyan bumagsak ang Iran. Sabi taginapang politika at militar. Sinusubukan ng Tehran na pilitin ng Estados Unidos na pumili, umatras o ilagay ang malalaking barko at marinero sa makitid na daanang napapalibutan ng coastal raider, missile, drone, mina at maliliit na bangka. Nagalok si Trump ng ikatlong opsyon. Pwedeng pumasok ang mga drone sa dagat sa mga mapanganib na zona at magsagawa ng ilang misyon nang hindi inilalantad sa panganib ang 12-12 ng sundalo sa bawat paglapit. Inihanda ng rehimen ang baybayin laban sa mga destroyer, aircraft carrier at tauhan. Ngayon, dapat bantayan ng maliliit na makinang pwedeng lumitaw sabay-sabay at tumama sa pinakapuso ng isang base. Ang paggamit ng mga kagamitang ito ay hindi nagsimula sa pagsabog sa Bandar Abbas. Noong Hunyo siyam, 2026 isang surface drone ng hukbong dagat ang nakakita at tumulong magsagip sa dalawang tripulante ng bumagsak na helikopterong Apache malapit sa baybayin ng Oman. Ang teknolohiyang nagligtas sa mga sundalo sa tubig ay inangkop makalipas ang ilang linggo para sa isang opensibong misyon. Ipinapakita nito kung bakit pinapabilis ng Washington ang paggamit ng mga sistemang hindi pinapatakbo ng tao. Maaaring akuin ng makina ang pinakamapanganib na bahagi ng operasyon, magligtas ng buhay ng Amerikano at panatilihin ang presyon sa mga estruktura ng kalaban. Pinalawak agad ni Trump ang opensiba matapos ang ilang oras. Inanunsyo ng presidente ang pagbabalik ng blockade sa mga barkong konektado sa mga pantalan ng Iran at idineklara ng Estados Unidos ang tagapangalaga ng kipot ng Hormuz.
Ipinaglaban din niyang paniningil ng 20 sa mga kargamentong pinapayagang tumawid sa daanan. Magsisimula ang blockade sa Martes, Hulyo 14 at papayagan lang ang makataong kargamento matapos ang inspeksyon. Ang mga barkong papunta sa ibang bansa ay pwedeng gumamit ng ruta kung hindi nila nilalabag ang mga restriksyon laban sa Iran. Pinapataas ng desisyon ang presyon sa Teheran. Sinubukan ng rehimen ideklarang kontrolado nila ang Hormuz at ipatupad ang sariling sistema ng pahintulot at paniningil. Tumugon si Trump sa pamamagitan ng pag-alis sa Iran ng kapangyarihang magpasya kung sino ang makakadaan, magbabayad at mapipigigil. Kung gawing sandata ng Tehran ang kipot, layon ng Washington, kontrolin ang akses sa mga pantalan ng Iran at tiyaking ligtas ang pagdaan ng ibang barko sa proteksyon ng Amerika. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, ay tumugon sa pagsasabing mananatiling tagapagbantay ng kipot ang Tehran. Sinabi ng negosyador na si Mohammed Baker Kalibaf na tapos na ang yugto ng mga kasunduang isang panig at inakusahan niya ang Washington ng paglabag sa mga pangako. Idineklara rin ng pamunuan ng Iran na walang karapatan ng Estados Unidos na tukuyin ang kinabukasan ng Hormuz. Ipinapakita ng mga sagot na hindi balak umatras ng rehimen sa publiko kahit at tinamaan ng isang estratehikong base gamit ang teknolohiyang unang ginamit sa labanan. Mabilis din ang reaksyon sa labas ng digmaan. Ayon sa internasyonal na organisasyong pandagat, walang legal na basehan ang paniningil ng obligadong taripa sa pagdaan sa internasyonal na kipot. Ipinaglaban ni Kaja Kallas, pinuno ng diplomasya ng European Union, ang kalayaan sa paglalayag. Nagpapasiklaban ng sigalot sa diplomasya ang mga kritikong ito sa panukala ni Trump, hindi nito nababago ang katotohanang militar. Pinatunayan ng Estados Unidos na kaya nilang umatake sa Bandar-Bandaraba nang hindi nagpapadala ng sasakyang pandagat na may tripulasyon sa pantalan. Direktang naapektuhan ang pandaigdigang kalakalan ng alitan. Bago ang digmaan na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero, halos ika-5 ng langis at gas na dinadala sa dagat ay dumadaan araw-araw sa Hormuz. Ipinakita ng mga datos ng pagsubaybay na bumaba ng humigit kumulang 52% ang galaw ng mga barko mula Hulyo 10 hanggang 12 kumpara sa nakaraang linggo. Tumaas na mahigit 5% ang Brent na langis dahil sa mga bagong banta, pag-atake at anunsyo ni Trump. Bawat barkong pangkargamento na nakatigil ay nagpapataas ng gasto sa seguro, pagpapadala at enerhiya na lagpas pa sa gitnang silangan. Tumugon ang Teheran sa pag-atake sa mga pasilidad ng Amerika o may kaugnayan sa Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng reyon. Lumawak pa ang digmaan kahit panahon ng negosasyon na dapat sana ay nagpapababa ng tensyon. Binabawasan ng teknolohiya ang pagkakalantad ng mga marinero sa ilang mga misyon, pero hindi nito ginagawang laro na walang biktima ang digmaan. Umakyat na sa 14 ang namatay na Amerikanong sundalo at higit 400 ang sugatan mula na magsimula ang labanan, habang libo-libo ang nasawi, karamihan mula Iran at Lebanon. Maaaring makatulong ang mga drone sa kaligtasan ng tripulante sa operasyon. Gayunpaman, bawat bagong opensiba ay nagpapataas ng panganib ng ganting sagot, maling kalkulasyon at paglawak ng labanan. Dahil sa pagkawala sa Bandar-Bandarabas, napipilit ang ikalat ng Iran ang mga rekurso nito. Dapat protektahan ng Teheran ang kipot, radar, imbakan, pantalan, sentro ng pagkukumpuni at mga natitirang magagamit na barko. Bawat sistemang inililipat para ipagtanggol ang isang base ay nag-iiwan ng ibang lugar na mas hindi protektado. Malalaking barko ay nananatiling mahalaga, pero hindi na sila ang tanging paraan para magpakita ng lakas sa dagat. Kayang magpatrolya, tumulong sa pagsagip at sumali sa koordinadong pag-atake ang mga autonomong sasakyang pandagat. Para sa Iran, hindi natatapos ang problema sa naitalang pagsabog sa pantalan. Ang banta ngayon ay maaaring dumating malapit sa tubig, walang nakikitang tripulante at hindi nagbibigay sa rehimen ng target na tao na inaasahan nilang makita. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na lumalabas sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagbibigay sa iyo ng totoong impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa pagpapatuloy namin.